Sabi ng matandang Master kay Hu, sa ngayon, dapat muna siyang manood at ang sandali na siya ay dapat kumilos ay kapag ang pangunahing kapangyarihan ng Angry Fox ay kumilos. Pumayag si Hu, pero iniisip pa rin niya na dapat niyang subukang bawasan ang pinsala. Kaya tinanong niya si Yao Chen kung handa na sila, at sumagot ito na handa na ang lahat. Sinabi ni Hu kay Yao Chen na dapat na silang magpaputok ng hindi nakakaabala sa kanilang mga kasamahan, at sumagot si Yao Chen na napagkasunduan na nila ito ng paulit-ulit. Sinabi ni Hu na mabuti kung ganon, at inutusan silang agad na umatake. Samantala, si Nugon ay sinusubukan lumaban ng maraming pagkakataon sa oras na nagsimula ang pag-atake ng grupo ng mga mamamana, at isang palaso ang tumama sa kanyang kalaban sa binti. Agad siyang sinaksak ni Nugon at nang tanungin ng mamamana kung ayos lang siya, sumagot si Nugon na ayos lang siya at sinabi sa mamamana na tulungan ang iba pang nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Heavenly Thunder Squad, nagsimulang makontrol ang sitwasyon, habang nag-aalala ang mga miyembro Angry Fox Faction. Sinabi ni Yang sa kanyang mga tauhan na mag-ingat sa mga palaso, pero tinawag nila siyang duwag, at nagpatuloy ang laban. Samantala, tinawag ng Elder Master ang mga tauhan na mahina, at sinabi ni Hu na kailangan nila ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Sinabi ng Elder Master na mukhang oras na para sila ang magningning, at masaya si Hu na handa silang harapin ang mga ito. Tinanong ng Elder Master kung talagang balak niyang pumunta, at sumagot ito na kailangan niyang tiyakin na hindi papabor ang sitwasyon sa kabilang panig. Pero tinanong niya kung tutulong ba ang Elder. Sinabi ng Elder na mukhang malalakas ang mga pangunahing miyembro ng Angry Fox, pero tinanong ni Hu ang matanda kung sa tingin niya ay hindi sapat pa ang sarili niyang kakayahan. Sumagot si Hu na hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan, at sinabi niya na maaaring lumingon ng kalaban sa iba, at kung mangyari yon, magiging mas mapanganib ito. Pumayag ang Elder Master at sinabing tiyakin na hindi makakatakas ang kalaban. Samantala, galit na galit si Yang dahil hindi niya matanggap na natatalo sila. At sinabing hindi na kayang magtagal ng kanilang mga tauhan kaya't dapat na silang makialam. Sinabi ni Yang sa Falcon's owner na maghanda, pero sinagot siya ng kasamahan na masyadong delikado yun. Sumagot si Yang na kailangan nilang baguhin ang daloy ng laban sa isang hakbang. Gayunpaman, ang isa pang miyembro ng faction ay nagsabi na kung masaktan si Hu, paano siya makakaharap sa kanilang pinuno. Sinabi ni Hu na kung mangyari yon dahil na rin ito sa kanya kahinaan. Sinabi ni Jong na magiging okay lang ito dahil siya ang vice head. Pumayag ang miyembro na nag-aalala, pero inutusan niya ang iba na tulungan si Yang habang haharapin niya ang matandang lalaki. Bigla na lang napansin ni John at ng iba pang miyembro ng Angry Fox Faction na ang matandang lalaki ang tunay na malakas. Dahil naramdaman nila ang malakas nitong aura, pakiramdam nila ay mapupulbos sila. Pero biglang nalamangan ng miyembro ng faction ang kalaban na ikinagulat ng Elder Master. Sinabi niya na magaling ang taong yon na ikinatuwa ng faction member. Pero tinanong ng miyembro ng faction ang pangalan ng matandang lalaki. Sumagot ang Elder Master na dapat muna nilang tapusin ang laban bago malaman yon. Galit na tinanong ni Jong kung paano siya nagkaroon ng ganitong lakas, at habang inilalabas ang kanyang espada, sinabi niyang babayaran niya ang panghihiyang ito. Nainis ang Elder Master, kaya't naglabas din siya ng espada mula sa sugatang katawan ng kanilang tauhan, gamit ang Divine Regency Scale. Iniisip ng miyembro ng Angry Fox na kamangha-mangha na mayroong taong ganito kalakas. Pero tinanong ni Jong kung niloloko ba sila ng matandang lalaki. Naglunsad ng atake si John gamit ang kanyang espada, habang sinasabing papatayin niya ito, pero naiwasan ng Elder Master ang atake sa himpapawid. Hindi makapaniwala si John, at nang subukang umatake ng kalaban gamit ang Thunder in Blade technique, may naganap na pagsabog. Nababahala si John, at nang maglaho ang alikabok, nagulat siya na makita ang kanyang kasamahan na nakaluhod at duguan. Sinabi ng Elder Master na ito na yun, pero hindi makapaniwala si John. Tinanong ng Elder ang kanyang kasamahan kung gusto pa niyang magpatuloy. Iniisip ni John kung saan nanggaling ang halimaw na ito, at nagpasya si John na sumali sa laban kasama ang kanyang mga tauhan laban sa mga disipulo ng Namgang. Napansin ito ng Elder Master at sinabi kay John na hindi dapat manghimasok ang isang matanda sa laban ng mga bata. Sinabi ng kalaban na hindi siya sang-ayon dito, pero sinabi ng Elder Master na hanggat hindi sila nakikialam, wala siyang balak sumali sa laban. Gayunpaman, sinabi ni John na kung baliwalain nila ang kanyang mga salita at magpas siya na manghimasok, wala siyang magagawa kundi kumilos.
Binalaan sila ng Elder Master na kapag hinugot na ang espada, hindi na siya mag-aalinlangan na iwan silang walang buhay. Iniisip ng lalaki na hindi siya maaaring sumuko dahil kailangan niyang protektahan ng Vice Head at ang mga may-ari ng faction, kaya't muli siyang bumangon. Galit na tinanong ng Elder Master kung magpapatuloy pa rin siya, at sumagot ang lalaki na wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi ng Elder Master na hayaang magpatuloy ang laban dahil nakikita niya ang mukha ng ama ng lalaki sa kanya, at sinabihan ng lalaki na umatras. Tinanong ng lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit tinanong ng Elder Master kung ang pangalan ng kanyang ama ay Huang Gog. Nagulat ang lalaki at tinanong kung paano niya nalaman yon. At sumagot ang Elder Master na kilala niya ang kanyang ama noong panahon na sila'y nagkakakilala pa lang. Sinabi ng Elder Master na ang Huang Gog Thunder Strike ay hindi pa kumpleto noon, ngunit ngayon ay naging isang mahusay na teknika na. Nagulat si Gog's son at tinanong kung gaano nakatanda ang matandang lalaki, ngunit sumagot ito na hindi mahalaga ang edad. Gayunpaman, sinabi ng Elder Master na sapat na ang makilala si Huang Gog, at wala siyang balak na makipagkita muli sa kanya. Ngunit nabigla si Jong sa kanyang narinig. Samantala, patuloy na nagpapakawala ng mga palaso si Ho kay Yang, habang tumatakbo itong umiiwas sa mga ito. Bigla na lang nagpaputok si Ho ng 3 palaso ng sabay-sabay. Naipasa ni Yang ang mga palaso, at sinabi ni Ho na mayroon itong kamanghamanghang kakayahan. Ngunit si Yang ay labis na pagod na, at nag-aalala dahil iniisip niyang parang may sariling isip ang mga palaso, at hindi umaabot ang kanyang mga teknik kay Ho. Samantala, sinabi ni Ho na mukhang mabilis siya, kung saan pika na sinabi Yang na siya ay isang duwag na nagtatago sa kanyang mga palaso. Sinabi niya na kung totoong martial artist siya ay haharapin siya. At sinabi ni Ho kay Yang na napaka-confident niya sa kanyang close combat ability. Sinabi ni Ho na mabuti yun, at habang inilalabas ang kanyang espada, sinabi niya kay Yang na ipakita kung ano ang kanyang kaya. Agad na sumugod si Yang upang atakihin si Ho, ngunit nagulat si Ho sa bilis ng paggalaw ni Yang at iniisip kung saan nanggagaling ang kanyang confidence. At nang subukan niyang saksakin si Ho, iniwasan ni Ho ang kanyang atake nang hindi namamalayan ni Yang, at sinabi ni Ho na maaga pa para magbunyi na nanalo siya. Nagulat si Yang na nahiwa niya si Ho mula sa kanyang katang isip. Naisip ni Yang kung paano niya nagawa yun at nagtaka kung bakit hindi niya napansin niya ang pag-iwas ni Ho nang walang nakakapansin. Sinabi ni Ho na hindi siya maloloko ni Yang sa kanyang mga galaw at binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nang sinabihan ni Ho si Yang na tumigil na, agad na lumipat si Ho sa likod ni Yang at inilagay ang espada sa kanyang leeg. Sinabi ni Ho na mayroon ding kakayahan si Yang, ngunit hindi ito sapat para ipagmalaki sa kanya. Iniisip ni Yang na isang kahihiyan na iniwan niya ang kanyang likod na bukas at sinubukang saksakin si Ho. Ngunit naiwasan ito ni Ho, at nagalit si Yang dahil hindi niya mahuli si Ho. Patuloy na sinubukan ni Yang na atakihin si Ho, ngunit nabigo, at nagtaka kung ito na ang ibig sabihin ng malaking pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Matapos ang ilang sandali, napagod na si Yang at bumagsak. Tinanong ni Ho kung yun na ba ang lahat ng kanyang kakayahan. Nahulog ang espada ni Yang mula sa kanyang kamay, ngunit sinabi niya kay Ho na mamatay na, kung saan sumagot si Ho na wala siyang balak na mamatay sa anumang oras. Bigla, 3 iba pang miyembro ng Angry Fox faction ang nagsabi kay Ho na huminto na at sinabing hindi dapat saktan ni Ho ang Vice Head. Ngunit nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Samantala si Kang Yu ay pagod na habang nakikipaglaban. Iniisip niya na na-underestimate niya ang kalaban. Bigla, tinanong ng kalaban ang pangalan ni Kang Yu, at nang sinabi ni Kang Yu ang kanyang pangalan, sinabi ng kalaban na ibig sabihin ay hindi siya mula sa Namgong family. Nang tanungin ni Kang Yu kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ng kalaban na ang martial arts ng kanilang mga pamilya ay iba sa mga ginagamit ni Kang Yu, at sinabi nito na hindi siya mula sa Namgong family. Sinabi ni Kang Yu na hindi niya alam ang sinasabi ng kalaban, kung saan sumagot ang kalaban na ang kanyang espada ang nagpapaliwanag. Nang tanungin ng kalaban kung dapat na nilang tapusin ito, sumagot si Kang Yu na yun din ang iniisip niya. Sa pag-atake ng kalaban, naalala ni Kang Yu ang itinuro ng Elder Master. Ipunin ang lahat ng lakas sa isang punto, at pagkatapos ay pasabugin ito. Sinaksak ni Kang Yu ang kalaban sa tamang lugar at nagsimula itong damyugo, ngunit habang bumabagsak, tinanong ng kalaban kung itinago ba ni Kang Yu ang kanyang kakayahan sa lahat ng oras na ito. Napakapagod na ni Kang Yu at sinabi niya na swerte lang siya. Bigla, nakita ni Kang Yu ang kalaban ni Min na nawalan ng kamay.
At sinabing pambihira din ang kanyang lakas. Kung saan sinabi ni Min na malakas talaga siya dahil siya ang head ng Namgang family. Nakita ni Kang Yu na si Min ay nanalo habang ang iba ay matatapos na rin doon. Bigla na lang, ang natitira na lang ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ho. Samantala, sumugod ang trio ng Yuan upang lumaban kay Ho, at sinabi nila kay Ho ang pangalan ng kanilang grupo. Ngunit tinanong ni Ho kung ano ang nais nilang gawin niya. Agad na hinayla ni Ho ang kanyang pana, habang iniisip na hindi na niya ito patatigilan pa, dahil lahat ng iba pa ay nagtatapos na. Tinanong ng kalaban kung ano ang ginagawa ni Ho, dahil hinihila niya nang wala namang ang kanyang palaso, at tinanong kung siya ba ay tanga. Ngunit bigla, pinaputukan ni Ho ang isa sa kanila sa binti, habang galit na sinubukan ng isa pang miyembro na umatake kay Ho, ngunit ang kanyang balikat ay tinamaan din ng palaso. Samantala, nagulat ang ikatlong miyembro ng trio, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang bagay na papalapit sa kanya, na kanyang naipagtanggol gamit ang kanyang espada. Sinabi ng lalaki na hindi niya ito nakita, at nang tinanong niya kung ano yun, sumagot si Ho na ito ay tinatawag na shapeless shooting. Galit na sinabi ng lalaki kay Ho na manatili sa likod dahil halos tapos na ito at ayaw niyang damanak pa ang dugo. Nakaramdam ng kaba ang lalaki at nagtaka kung ito ba ang kasanayan na ginagamit ng lumang mandirigma, dahil kamangha-mangha ito kagaya ng narinig niya. Sa kabilang banda, iniisip ni Yang na si Yongjo ay natalo na at ang mga elder ay walang magawa. Napagtanto ni Yang na hindi siya maililigtas ng mga kasama ni Yongjo, kaya't sa mabigat na kalooban, sinabi niya sa lahat na umatras na. Sinabi na rin ni Ho sa kanyang mga tauhan na mag-atrasan na din, kaya't pinakawalan nila ang mga kalaban na tumatakas. Nagdiwang ang mga disipulo ng Namgang dahil sa kanilang pagkapanalo, at sinabi ng Elder Master kay John at sa iba pang mga kalaban na bumalik na, habang ang mga nasugatan ay pinagamot. At iniulat ni Nugon kay Ho na 6 ang nasa kritikal na kalagayan, habang ang iba ay mayroong mga sugat. Biglang sinabi ni Kang Yu kay Ho na ito ay isang ganap na tagumpay. Ngunit sinabi ni Ho na ang pagkamatay ni Yuhan ay isang bagay na hindi mapapatawad. Sinabi ni Kang Yu na ito ay hindi inaasahan, at kung isa sa alang-alang ang laban, masasabi nilang isang himala na ito ay natapos na. Sinabi ni Ho na tama siya, at sinabi niya na magiging makasarili kung hilingin niya na matapos ang laban ng walang pagkamatay. Naglakad si Ho upang ipaliwanag kay Kwak ang sitwasyon sa pamilya ni Yuhan at magbigay ng pinakamahusay na pag-aasikaso na kaya nilang ialok. Sinabi ni Kwak na nauunawaan niya ito at magiging pinakamabuti ito. Samantala, sinabi rin ni Ho kay Kwak na alagaan ang mga sugatan at ipasok ang mga bangkay ng mga mandirigma ng Angry Fox faction sa isang kabaong at ipadala ito sa kanila. Sinabi ni Ho na hayaan nilang magdiwang ang iba sa kanilang tagumpay, ngunit ang tunay na problema ay parating pa lamang. Bigla, sinabi ng Elder Master na mukhang malalim ang iniisip ni Ho, at agad na yumuko si Ho nang may paggalang nang tanungin siya ng Elder Master kung may problema. Sumagot si Ho na wala naman, ngunit sinabi niya na iniisip niyang hindi palalagpasin ng Angry Fox Factory ito. Tinanong ng Elder Master kung ang iniisip ni Ho ay mauuwi ito sa digmaan na gagawin nila. Sinabi ni Ho na nakantay nila ang Kanyulang Pride, kaya wala na silang dapat ikatakot. Kaya tinanong ng Elder si Ho kung ano ang plano niya. Bumalik sa Angry Fox Chamber, galit na galit si Choseng nang malaman na hindi lang nabigo si Yang, kundi siya ay napasailalim pa sa karumal-dumal na kahihiyan. Humingi ng paumanhin si Yang sa kanyang ama, ngunit tinanong siya kung ligtas ba siya. At ang lahat ay natalo ng isang tao na may hawak na busog. Nagalit Choseng, tinanong kung ano ang ginagawa ng UA at Trio, kung saan, na nakatungo ang kanilang mga ulo, sinabi nilang wala silang masasabi. Galit na sinabihan sila ni Choseng ipaliwanag kung ano ba ang nangyari, at sinabi ni John na may halimaw na matandang lalaki doon. Nang tinanong kung sino ito, kinabahan si John dahil hindi niya alam, ngunit sinabi ng ibang miyembro na mukhang ang matandang yun ay hindi mula sa Namgang family at sinabi niya na sila ni John ay walang laban. Galit na galit si Choseng nang malaman na 2 laban sa isa ito, ngunit sinabi ng mga miyembro na hindi sila natalo dahil hindi naman sila naglaban. Nagulat si Choseng nang marinig ito, at sinabi ng miyembro na isang bagay ang sigurado, kung talagang nagdesisyon na ang matandang yun na umatake, baka sila ay nabura na. Sinabi rin ng miyembro kay Chu Sang na ang batang may busog ay kasing husay ng matandang yun, lalo na nung ipamalas niya ang pag-atake ng double blade at nagulat si Chu Sang. Tinanong niya kung ano ang sa tingin nila ang mangyayari kung ang buong puwersa ng pangkat ay umatake.
Sumagot ang isang miyembro na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, sinabi ng ilang iba pang miyembro na hindi nila malalaman hanggat hindi nila sinusubukan, at sumang-ayon ng isa pa dahil sa tingin niya, kahit gaano pa kalakas ang kalaban, hindi nila kayang harapin ang daan-daang tao ng mag-isa. Sa kabilang banda, sinabi ni Jong na dapat nilang nakita ang matanda, at kahit na sila'y manalo, kakaunti lamang ang makakaligtas. Tinanong ni Jong ang iba kung ano sa tingin nila ang matitira sa kanila kung mananalo sila. Dahil dito, sinabi ni Chusang na nasira na ang kanilang dangal. At kung susuko sila dito, ang karangalan ng Angry Fox faction ay tuluyang mawawala. Sinabi ni Chusang na nawala na nila ang kanilang posisyon sa labanan, kaya kailangan nilang bawiin ang kanilang karangalan. Ngunit nag-aalala si Yang kung mababawi pa ba nila ito. Sa gabi, habang natutulog si Chusang, bigla niyang napansin ang isang presensya sa kanyang silid, at agad siyang bumangon. Nakita ni Chusang ang isang tao na nakaupo sa mesa, kaya tinanong niya kung sino ito. Ngunit tinanong siya ng taong yun kung siya ba ang pinuno ng Angry Fox faction, at sumagot si Chusang na siya nga. Nagtaka si Chusang kung paano nakapasok ang taong ito dahil may mga bantay sa paligid. Nang tinanong ni Chusang kung sino siya, galit na sinabi ng matandang master na hindi niya kailangan malaman at sinabi kay Chusang na makinig ng mabuti. Nakaramdam si Chusang ng matinding enerhiya at tinanong kung ano ang nais sabihin ng matandang master. Sinabi ng matandang master na anuman ang balak ni Chusang, dapat niyang itigil ito. Naintindihan ni Chusang na ang taong ito ay mula sa Namgang, at sinabi ng matandang master na alam ni Chusang na hindi ito magtatagal. Sinabi ni Chusang na isang utos ay isang utos at hindi niya ito maaaring bawiin, ngunit tumawa ang matandang master at sinabing hindi siya humihingi ng pahintulot. Nang magalit si Chusang at tanungin kung siya ay nag-uutos, sinabi ng matandang master na hindi siya tao na pwedeng utusan ng ganito. Nang tanungin ng matanda kung siya ba'y pwedeng utusan, nagalit si Chusang at bumangon mula sa kanyang kama, ngunit may tinapon ang matandang master patungo sa kanya. Pinulot ni Chusang ang bagay na yon, at tinanong siya ng matanda kung sapat na ba yon. Ngunit sinabi ni Chusang na tigilan na ang paglalaro. Sinabi ng matanda na hindi alam ni Chusang kung ano yon. Ngunit habang inaatak ang bubong, sinabi ng matanda na ang taong iyon ay alam. Biglang may bumagsak na tao mula sa bubong na ikinagulat ni Chusang. Ngunit sinabi ng matanda na alam niyang sinusundan siya ng taong iyon. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa matandang master, ngunit tinanong siya ng matanda kung siya ba'y mula sa Bloodless Group, na sinagot naman ng lalaki ng oo. Nagsimulang magulat si Chusang nang marinig ito at nagtataka kung bakit naroon ang Bloodless Group. Bigla, tinanong ng matandang master kung alam ba ng taong yun kung ano ang nasa kamay ni Chusang, at sinagot ng lalaki na alam niya. At pagkatapos ay sinabi ng matandang master na mas alam pa ng taong yun ang tunay na kahulugan, kaya dapat na siyang umalis ngayon. Ngunit nagtataka si Chusang kung ano ang nangyayari. Samantala, sa Peach and Palace, nang malaman ni Lord H.W. Mio ang tungkol sa insidente mula sa leader ng Bloodless Group, sinabi niya na ito ay isang hindi inaasahang pangyayari at tinanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Jane So, ang leader ng Bloodless Group, na ang Angry Fox faction ay balak sanang atakihin ang Namgang family ng buong puwersa, ngunit bigla itong itinigil. Tumawa si H.W. Non at sinabi na ginawa nga nila ito, at naisip na kung alam ng kanyang ama na buhay pa ang matanda, matutuwa ito. Bigla, inutusan ni H.W. Young si Jane So na bayaran ng Angry Fox faction para sa kanilang mga pinsala, dahil sa tulong nila, nalaman niya na buhay pa ang matanda. Inutusan din ni H.W. Milk si Jane So na utusan ang bawat pangkat at pamilya na huwag na muling galawin ang Namgang family, na ikinagulat ni Jane So. Ngunit sinabi ni H.W. na huwag na silang intindihin. Sinubukan pang makipagtalo ni Jane So, ngunit sinabi ni H.W. na sundin na lamang siya kung ayaw niyang mapahamak. Nakaramdam ng takot si Jane So, ngunit inutusan siya ni H.W. na makinig ng mabuti at sinabi na kung may gagawin sila na magdulot ng problema sa matandang yun, parehong mamatay sila sa kamay ng kanyang ama.